Nung paunang pananalita tungkol doon sa sabpina nila. Kasi ang sinasabi namin, ang gusto nyo lang namang i-establish ay yung identities namin. That was part of the deputization of the ombudsman. Kaya yung mga 18 Marines na nandun din sa loob, nagbigay na ng ID sa babae. Government-issued ID. Pati yung serial number, hawak ni Atty. Levy Baligod. Ngayon, in my case, in particular, ang sabi nga ng abogado ko, sabi niya, ano ba yung ano yung ini-establish ninyo? Nandito naman si Mike. No? Hindi niyo ba kilala? Kung kilala niyo naman, okay na. Hanggang doon lang kasi yung limitasyon ng sabpina na ibinigay ng ombudsman sa NBI. Attorney Topacio? Yes, oo. Kasi alam nyo, ito ang kinakataka ko Nagulat ako. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabpina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng sabpina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent. Diyan. Kasi, with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the sabina. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interview nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen? Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. I-interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi kayo ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun Di ba? Sa investigasyon niya Ang iimbestigan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-allege ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo,
at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. So you're questioning the process, sir? Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba? Are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kung di pa namin nakahuni Kong Mike kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinumpaan na yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Di ba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata magana. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila Alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabing Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Di ba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron pong kopya niyang sabtina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, dine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number 2, di ba ang ombudsman under our Constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people,
dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung, again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba ng sweldo? Hindi naman ganun eh. Diba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs, nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sure, kung papataw kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Baka ito, anak ko. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo't-lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung may mga pag-uusap ba sa sahanin ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na Marines? Yes. Ano kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy, baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo, magsalita nun, na ikaw, wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, yung sa issue ng retired general na nag-recruit sa 103 bodyguards po in Saudi po, and yung mga logs, flight logs daw ng air taxi does not coincide with sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun lumang kwento. Meron na talagang mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Attorney Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap
pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit balibalik ta rin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung anong mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sodusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako. Last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto rin interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Attorney Levy Yes, kanina, sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Pinakita yung sa akin eh. from the ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, Parang to, mali. you cannot do that no, at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Duplication yun. Yes. Sir, ano, invitation, subpoena? Letter daw. Letter lang, letter. Ilan sila pinapaharap? Yung 18? Hindi ko na sasabihin, hayaan nyo na si Attorney Baligod. That's not for me to share. Pero So sa inyo po, nagpapagalan sa inyo po ng paniwala, parang- hindi nyo kailangan ito sa NBI kung meron sa ombudsman. Useless ito eh. Useless. Oh, I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Attorney Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala sa Oo. ano sir, a-attend din sila sa ombudsman. Hindi ko alam kay Attorney Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Hindi daw, nagsilbi kay Saldico. Wala naman problema doon eh. Dahil kasi may mga security na kay Saldico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung nakalagay sa letter? Ba sila pinapapunta ng ombudsman para din ma-establish yung kanilang credibility? Wala, hindi ko nakita eh. Nabanggit lang ni Attorney Levy. Invite din. Baka papameriendahin. Pero wala naman nabanggit. Sir, next week. I know. Basta ang sabi lang ni Attorney Levy, yun nga, there are two invitations. So I'd like to be clarified because there are two bodies involved. And there might be a duplication and in fact, conflicting. Baka magka-conflict sa investigation and there will be a problem. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Hangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Kanilang tinanong kanina. No? Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon sa mga ninakaw sa kaban ng bayan. Attorney, initially po, ang gusto daw po ng NBI ay magkaroon po ng one-on-one interview sa 18 Marines. Pero ano po yung naging kinatakusan po nito? Oo, pinayagan ko. Kahit walang authority ang NBI na i-one-on-one sila, dahil kailangan ng abogado sana ang bawat isa, pero pinayagan po namin sila. Bakit po? Wala naman kaming itatago na lihim or ano, no? So, kaya nga sila nag-affidavit, handa po silang panindigan yung kanilang sinasabi. Sir, pa-clarify naman ang sinasabi mo na pinapatawag din sila ng ombudsman. Subpoena o invitation? Kailan? Na, merong letter ang ombudsman sa akin na gusto rin nilang tingnan itong affidavit. Walang petsa, no? Walang petsa na binigay. Sir, gustong tingnan yung affidavit, pero paano ba? Ini-invite din nila na pumunta doon yung 18? Maaring ganon, no? Pero pupunta ba kayo? Oo naman. Bakit, attorney?
Bakit hindi? Inimbitahan kami. Pero for you, attorney, hindi yung parang regard, there's an investigation and you're NBI. Since deputized naman, or pwedeng dumiretso na lang sana doon. Yan po yung point namin noon, badodoble lang. Pero pagbigyan natin sila, kung gusto ng NBI mag-imbestiga, cooperate kami. Kung gusto ng ombudsman ang mag-imbestiga, cooperate kami. Attorney, hindi ba kayo hiningi ng... Na di umano ay may mga sinabi na po ilang mga members po ng ATPs na hindi po tumutugma. Katulad po nung flight logs ng air taxi na di umano from 2023 to 2025. Wala daw po ganong klase ng paglipad. May bahagi ng Ilocos. Ano po tugon yun? Ganito na lang, no? Kasi ang clarify namin kanina yung mga sinasabi ni Director Matibag sa media, no? Narinig nyo naman siguro, napanood nyo. Unang sinabi ni Director Matibag, 14 lamang daw ang Marines. So, pinakita namin na 16 talaga ang Marines, 2 ang Army. So, napatunayan namin na hindi totoo yung mga alegasyon ni Director Matibag. Pangalawa, yung sinasabi niyang isang general daw, class 75 ng PMA, ang nag-recruit sa kanila. Pinabulaanan namin yon na hindi totoo. Number 3, ang sinasabi ni Director Matibag, nagpirma lamang ang mga ito dahil meron silang economic problems, no? Economic reasons daw. At ipinakita namin na hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag, sa 2023 to 2025, di ba, sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at sa tingin ko nakumbinsi naman ang mga investigador. So you're saying, sir, na yung 2022, pero sigurado may flight logs po yun? Yes. Ang sinabi lang niya, 23 to 25 eh. He conveniently skipped 2022. Hindi dapat ganun ang investigador. Ang investigador, bago magbukas ng bunganga, he should first be sure of his facts. Dito po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung sinasabi ni Director. Kanina po kayo ni Topacio yung leadership ng Matibag dito sa NBI. Do you share the same sentiment? Hindi ko po narinig yung sinabi ni Topacio so hindi ako makapag-comment. Kamoting kahoy daw yung minsan yung mga liderato ng NBI. What's your comment po? Ayokong mag-comment. Idea niya yun or opinion niya. Attorney, hindi ba kayo hihingi ng security kasi sabi mo nakatanggap sila ng death threat? Kaya naman nating i-handle yan. In fact, sabi ko nga kanina sa taas, merong 3 bahay ng mga dating sundalo na pinasok. Hindi yung mga kasamahan ng mga ito. Isa sa Cagayan, isa sa Iloilo, pananakot, no? Pinasok nino, sir? 3 sa 18 ex-Marines, yung pinasok yung bahay. Hindi kasama sa 18. Oh, okay. Kasamahan nila dati kay Saldico na trabahante, pinasok ang bahay ng 3, no? Pananakot. Pero attorney, hindi naman inutusan kayo ni Zaldico. Hindi. Hindi ko man kilala yan. Gusto ko nga makulong siya dahil sa pagnanakaw niya Sir, para malinaw lang, willing kayong mag-submit ng independent affidavits isa-isa sa ombudsman, sir? Walang problema. Kung ano man ang gusto nilang forma, kung hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng joint affidavit, pwede kaming mag-individual. Walang issue. Sir, satisfied na po ba kayo na dito ginagawa yung investigasyon? Mas gusto niyo pa rin po matuloy sa Senado ng investigasyon? Bahala rin po ang Senado. Wala kaming impluensya sa kanila. Pero kahit saan kami dalhin, pupunta kami para lang lumabas ang katotohanan. They test the credibility of the 18. We are open to that. Sir, 100 daw po yung pinausap, umano, and 38 daw yung
yung pumayag, including the 18 Marines, may 20 daw pa po na... Hindi ko alam din yan eh. Kaya nga, hindi ko alam kung saan nanggagaling yan. Pero may lalantad pa, attorney. Ayoko munang sagutin yan. Sir, ano yung kwento doon sa tatlo yung pinasok yung bahay, yung mga kasamahan nila? Pakwento lang, sir. Ang idea, ang assessment ko, pananakot lang. May idea kayo, sir, sino yung mga... Bakit hindi po sila tinagit? Bakit po yung mga kasama? Oo, yes. Para wala nang lumabas na iba pa. Sir, sino? Yung may idea kayo, sino yung nasa likod ng mga pumasok pa sa... Oh, meron akong idea pero hindi ko ma-share. So may lalabas pa talaga, sir, potentially? Hindi, ayaw ko munang sagutin yan. Mga ilan pa yan, attorney? Mga ilan na lang? Hindi ko alam kasi ang computation ni Director 100 pa daw. 38,000. Hindi, Oh, 20 hindi- daw po including the 18, so may 20 pa raw po na. Hindi ko rin alam yan po. Attorney, meron sa inyo, sir, meron po bang lalabas or wala? Ayaw ko munang sagutin. Sir, You're not confirming anong klaseng na wala? death threat, sir? Yung natatanggap nila? Anong klaseng death Kasi threat? sir, di ba yung tatlo Hindi, pinasok na? nasabi tinakot naman na namin para- yung text messages eh. Anong sabi, sir, sa text messages? Mag-ingat kayo kasi kung hindi nyo mapataob itong gobyerno, meron din kayong kalalagyan. Yung mga ganun. Kailan yung tagap? Sometime February. Early week. First week. Ilang messages? Sunod-sunod kasi yun eh. Sunod-sunod. Pinakatumatak po sa inyo? Ayun, yung galing pa yun sa active na military officer. Directly pinasa po sa inyo o ipinasa lang po Sa kanila. Yes, sa kanila, lahat. Sir, lahat sila nakatanggap ng text message na Yeah, yun? may dalawang nakatanggap, kaya pinabasa sa kasamahan nila. So sir, before press con, Before press con, sir. Yes, yes. So alam, sir, na lilitaw. O iyon yung nag-trigger sa inyo para lumabas? Paano ba, sir? Hindi naman. Hindi kami affected sa threats. Attorney, Okay po? totoo po ba sa 18, walo dyan, hindi daw nagitauhan ni Saldi? Klinaro na namin yun. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung sinasabi ni Director. Pero naipakita namin ang pruweba na 16 ang Marines, 2 ang Army. May driver po. Yung driver na sinasabi apat yung tao yung driver. Si Director ang tanungin nyo dun kasi hindi tama yung sinasabi niya eh. Attorney, kailan po kayo babalik at ano po yung inyong pakay na ma-accomplish niyo po pagbalik dito sa NBI? Next week, babalik kami para dala na namin yung mga ibang ebidensya. Kasi yung subpoena nga, iba eh, nakalagay lang doon to verify the identity. Hindi naman nila sinabing, dalhin nyo ang mga ebidensya nyo. Sir, kasama So next week po yun, next week. Sir, anong date, sir? Anong date? Ah, Sir, lahat kayo, sir? oh, lahat. 18 po. Parang 19 ya, hindi ko makuha. Bibigyan daw nila ako ng sulat. Basta next week, no? Ha? Statement from one of your clients, yung kamusta kanina, yung Kamusta Okay. sila? Satisfied kami sa nangyari kanina. sir, pwede one of your clients, isa sa kanila? Kahit isa po. Sinong pwede attorney? Sir, dito lang, sabi ko, sir. Lapit. Sa pwesto na lang. Kamusta kanina, sir? Sir, lapit kaya sa mic, sir. Ayos po, sir. Okay naman po yung trato nila sa amin, sir. Paano trato, sir? Paano? Yung makataong, sir, mababait po sila. At, ano naman lahat, mabait po sila sa amin. Wala po.